Panginoon, sa taong ito ng 2025, hayaan mong pasimulan namin ang aming unang pagsamba ng tunay na pagtitiwala sa iyo. Na ikaw lamang ang aming Diyos na laging tumutugon sa lahat ng bagay na aming pangangailangan. Higit sa lahat, ikaw din, Panginoon, ang aming Diyos na manggagamot. Kung papaanong sa taong 2024 ay gumawa ka ng mga dakilang bagay, gagawa ka din ng dakilang bagay sa taong ito ng 2025. Hindi lamang pagpapalang pinansyal, hindi lamang pagpapalang spiritual, kung hindi, Panginoon, maging pagpapalang pisikal ay mararanasan ng iyong mga anak. Ang tunay na kumpletong kagalingan, kalakasan sa aming mga katawang pisikal. Patuloy po namin sinasalita ang buhay at ang kasaganaan at patuloy po namin sinasalita, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. At sa taong ito ng 2025, hayaan mong patuloy namin iyalay sa iyo ang lahat ng aming gagawing panambahan, maging ang aming buhay, at nawa, Panginoon, ikaw ay patuloy na maparangalan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat sa inaming patuloy na inyahabilin ang lahat ng bagay. Take full control of everything at patuloy, Panginoon, inangkin po namin ang pagtuturo ng Banal na Espiritu Santo ngayong umagang ito at inangkin po namin na patuloy na sa aming kalagitnaan, no works, no plans of the devil can ever prevail against your people, O God, against us, O God, directed unto your people in the name of Jesus. Maraming po salamat. We apply the blood of Jesus upon this place, Lord, and every high thing, Lord, that exalt itself against the knowledge of Christ, even the spirit, Lord, of witchcraft, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I bind you by the blood of Jesus, you spirit of witchcraft, in Jesus' name, in the high place, in the atmosphere. Right now, we command you to go and live right now in the name of Jesus. Get out and live right now in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw, Satanas, lahat na pinadala mong espiritu, masamang espiritu sa lugar nito, ngayon pa lamang oras nito, patuloy ka namin pinapalayas at dinidestroy at hindi mo kailanman po pwedeng gambalain ang panambahan ng mga anak ng Diyos because you have no power, you have no authority. 2,000 years ago, matagal ka ng talunan. Leave this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. You, spirit of witchcraft, leave this place in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. We thank you, Lord. We honor you, O God. Hayaan mo, Panginoon, patuloy ng Banal na Espiritu Santo ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, Shakarakaya, Barabakandarakaya. Pwede ba umusa lang tayo sandali ng panalangin sa oras nito, wherever you are right now? Acknowledging the Lordship of our Lord Jesus Christ in this place. Oh, Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarashandarakaya, Barabakandarakaya. Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Shakarakaya, Barabakandarashandarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Yes, O Lord, sweep this place with your awesome power, with your awesome glory. Sweep this place with your awesome power, with your awesome glory, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Au Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Yes, O Lord, yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Au Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang oras na ito, inihangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Susugad. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen, and amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah. Yes, O Lord. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us worship Jesus. Let us worship Jesus now. We are standing in His
presence on holy ground. We are standing, yes, O Lord. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Oh, let us worship. Let us worship Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Once again, church. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Clear the atmosphere, oh God, right now in the name of Jesus. Clear the atmosphere right now in Jesus' name. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. And I know that there are angels all around. Let us worship Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. As I walk through the door, I sense His presence. And I knew this was the place where love abounds. In Jesus' name. In Jesus' name. This place belongs to Jesus. This place belongs to Jesus. This place was redeemed by the blood of the Lamb. This place was redeemed by the blood of the Lamb. This place was redeemed by the blood of the Lamb. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Oh, Shakarakaya Barabakande. Sakaya Barabakandarakaya Barabakande. Sakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Sakaya Barabakandara Sakarakaya Barabakande. Sakaya Barabakandarakaya Barabakande. Sakaya Barabakandara Kaya Barabakande. Sakaya Barabakandara Kaya Barabakande. Sakaya Barabakandara Kaya Barabakande. Sakaya Barabakandara Kaya Barabakande. Sakaya Barabakandara Sakara Kaya Barabakande. Sakaya Barabakandara Sakara Kaya Barabakande. Au Sakara Kaya Barabakandara Kaya Barabakande. Sokora Kaya Sokara Saka. Sukara Shikara Kaya, Shikara Shikara Kaya Barabakande, Shikara 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 Kaya, Shikara 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 Kaya, Shikara 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 Barabakande, Shakara Kaya Barabakandara Kaya, Shakara Kaya Barabakandara Kaya Barabakandara Kaya, Shakara Kaya Barabakandara Kaya. I cancel all the curse. I cancel all the cursed. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Lahat ng sumpa na ipinukol ng demonyo sa oras nito, sa umagang ito. Oh, Shakarakaya. Kinakansila ko sa oras nito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. By the power of the name of Jesus and by the power of the blood of Jesus. Yes, I cancel all the works, all the curses of the devil. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Au Shakarakaya Barabakandarakaya 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 Shakarakaya Barabakandarakaya Shakarakaya Barabakandarakaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya
Sakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Sakarakaya barabakandarakaya sakarakaya. Sakarakaya barabakandarakaya. Sakarakaya barabakandarakaya. Sakarakaya barabakandarakaya. Sakarakaya barabakandarakaya. Sakarakaya barabakandarakaya. Pwede bang itaas lang natin sandali ang ating kanang kamay? Sumunod ho ang bawat isa sa isang maikling panalangin. Sabihin po nating lahat, Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, minsan pa, minsan pa, tinatanggap kita tinatanggap sa aking kita puso, sa aking isip, sa aking bilang isip, Diyos ko bilang at Diyos tagapagligtas. ko at tagapagligtas. Sa umagang ito, Sa umagang ito, I renounce I renounce all the works, all the works, all the plans, all the plans, wiles wiles of the enemy of the enemy, directed directed in my life, in my unto life, my life. unto my life. In Jesus' name, In Jesus' I name, renounce them all. I renounce In them Jesus' all. name, In Jesus' by the name, blood of by Jesus, the blood of in Jesus, Jesus' name, in Jesus' in name, Jesus' name, in Jesus' name. in Jesus' name. I believe I am now free I am now from the free bondage from of the the bondage enemy, of the from enemy, all the bondages from all the bandages of the works of the devil, of the works of the in devil, Jesus' name, in Jesus' in Jesus' name, Jesus' in name. Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Pwede ho bang palakpakan natin minsan pa ho ang Panginoon sa oras na ito? Hallelujah, 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 hallelujah. Aw shakarakaya barabakanda. Praise God, praise God, praise God. Pakitingnan nyo ako sandali ang inyong katabi. Alam nyo ho, sense ko kanina that there is a spirit of witchcraft this morning sa ating kalagitnaan. Pakitanong nyo ahoy katabi mo, okay ka lang ba? Taong 2025, the devil wants to destroy our worship because alam po niya na ang taong 2025 ay marami hong bagay na gagawin ng Diyos. Amen? Amen? At kung meron ho sa ating kalagitnaan na naparito ho kayo at meron kayong dalang kakaibang kaisipan sa JIL Church, pagsisihan nyo na po yan sapagkat hindi kayo lalabas sa lugar na ito na hindi ho kayo na-deliver ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Misa pa ho natin palakpakan ng Panginoon. Christ's sustenance is the answer, becoming fruitful Christians. Basahin ko lang po sandali ang ating foundation ng ating pinakatema sa buwan po ng January. Christ's sustenance is the answer, becoming fruitful Christians. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. John 15 verse 4 ng ESV translation. We all want the new year to be fruitful, so we set our goals, make plans, and strategize. But even our greatest goals, best plans, and wisest strategies can fail. To navigate what lies ahead, we need someone infinitely greater, stronger, and wiser. We need Jesus Christ. Everybody say amen. The one true vine to sustain us. Apart from Him, we cannot bear any fruit. John chapter 15, verse 4. Diyan po kinuha ang ating tema na Christ's sustenance is the answer. Becoming fruitful Christians. Sabihin po natin lahat, becoming fruitful Christians. And this morning, ang atin ng topic is about stay connected with God. Everybody say, stay connected with God. In relation po sa ating pinakatema ng month of January, stay connected with God, o ng ating Christ sustenance is the answer. Ito hong ating pinakatema na stay connected with God ay dalawang bagay lang ho ang aking bibigyan ng diin. But listen carefully, kailangan lang ho nating baybayin ang konteksto ng pinagmulan ng ating pinakatema, ang John chapter 15,
verse 1 after verse 7. Sundan niyo po ako sandali. NIV translation. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. Everybody say, He prunes. So that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Let God bless the reading of His word. Verse 6 and verse 7, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ang John chapter 15, verse 1 up to verse 7 po, kapag pinag-aralan natin ang background of the passage, it is about, according to some study, this passage po ito ay some forms or part of the long table talk by Jesus and His disciples from John chapter 13 up to John chapter 7, from verse 1 up to verse up to John chapter 17 to 26. So ibig sabihin 13, 14, 15, 16, 17, almost 5 chapters. Ang context, ang tinatawag na large context ng John chapter 15 verse 1 to 7 o yun mismong ating kinuhang pinakatema na binanggit doon sa may verse 4 o sa verse 4 na binanggit, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. At ang sabi ng verse 5, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. You can do nothing. Sa panahon po ito, ang context po niyan ay panahon kung saan kino-comfort ng Panginoon ang kanyang mga disciples to stay and continue the task with the help of the Holy Spirit. Why? Because in John chapter 13 up to John chapter 17, ito po yung time na nagpapaalam na ho ang Panginoong Hesus at siya ho ay paalis na at pauwi na sa God the Father. So ang kanyang challenge sa kanyang mga alagad ay dapat manatili kayo sa akin. Ibig sabihin, dapat ang mga salita ko ay hindi nyo pababayaan. Ang inyong personal na relasyon sa Diyos, sa akin, ay hindi nyo dapat pabayaan. Uuwi na ako sa Ama. Kaya pagka binanggit natin yung John chapter 14, it has something to do doon sa tinatawag na pagpapaalam ni Jesus. Sabi ng verse 1, let not your hearts be troubled, trust in God and trust also in me. Sapagkat ang sabi niya, ako'y uuwi na sa Ama. In my Father's house are so many rooms, mansions. Huwag kayong mag-alala. I will go there first. Ako yung mauuna muna. Ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. And after that, I will come back at dadalhin ko kayo. I will bring you to where I am. Kung saan ako naroon, dadalhin ko kayo doon. Hindi ko kayo pababayaan dito sa lupa. Huwag kayong mag-alala. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan maintindihan ninyo na hindi kayo makapagpapatuloy o mananatili sa akin kapag kayo humiwalay. Nakagaya ng sasanga na humiwalay sa puno o sa Diyos na humiwalay ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, hindi kayo magtatagumpay sa buhay na ito in paraphrase kapag ginawa ninyo yon. So si Jesus, pinipredict na niya yung kanyang betrayal, yung Peter's denial, at pagdating ng chapter 14, binigyan niya ng emphasize hanggang chapter 15, yung role of the Holy Spirit, at yung tinatawag na mahalagang pagsunod sa Diyos sa kanyang commandments, yung tinatawag na yung mga disipulo pagdating ng John chapter 15, ipinakita na dapat maintindihan yung para kayong sanga na kapag humiwalay sa puno, wala kayong magagawa. So, in-explain ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay bago siya umalis dito sa mundong ito. Everything na kailangan maintindihan ng mga disipulo ay naipaliwanag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So Jesus Himself shows the importance of intimate connection. Number 1, ipinakita niya when branches abide, they bear fruit and much fruit. And when they do not, they wither and become non-productive. So dalawang pinakita ng ating Panginoong Hesus.
Dadaanan ho natin ito kasi mahalaga po ito para maunawaan natin yung dalawang bagay na nais ho nating ibaba sa bawat isa sa ating inilagay ng Diyos sa ating puso na maintindihan po natin at maunawaan. Mismo ang Panginoon ipinakita niya, gaano ba kahalaga ang intimate connection? Gaano ba kahalaga ang intimate relationship? Gaano ba ito dapat pahalagahan ng isang mananampalataya? Lalo na, ang sabi ng Panginoon Jesus, kayong mga disipulo ko. Kapag ang isang, when branches, ang isang sanga abide, they bear fruit and much fruit. Kapag siya nanatili ang sanga na nakakabit sa puno, mas maraming bunga. Pero kapag yung sanga na yon ay hindi nanatili na nakakabit sa puno, magiging non-productive. Ang kanyang buhay ay hindi magiging produktibo. Walang resulta, walang paglago, bansot, hindi lumalago sa kanyang buhay, pananampalataya. So the proclamation by Jesus that He was the vine and they were the branches shows that the apostles were not sufficient of themselves. So ipinapakita ng Panginoon Jesus na hindi kayo kumpleto kapag wala kayo sa akin. Dapat maintindihan nyo yon. Binibigyan ng diin ni Jesus. Hindi kayo kumpleto kapag kayo ay wala sa akin. Pag kayo hiwalay sa akin, hindi kayo makapamumunga. So they needed to admit that yung tinatawag na their insufficiency to produce fruit. Ipinapakita ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostol, na hindi kayo magiging sapat, magiging insufficient kayo. Hindi kayo makapamumunga kapag kayo ay hiwalay sa akin. So, ipinakita ni Jesus in John chapter 15 na ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So, take note, sa Bible, marami negatibong ginamit yung salitang vine. Sa iba, ginamit ito kahit kay Isaiah sa negatibong paraan. At sa temple, kapag pinag-aralan natin, kaya nga pag napunta kayo ng Israel, marami hong lugar doon, kahit po yung sa Old Testament, yung tinatawag na templo, meron ding vine na nasa harapan. Pero, binabanggit ni Jesus mismo dito na, ako yung totoong puno ng ubas. So parang sinasabi ng Panginoon na, baka traditional na lang, o baka lip service na lang, o baka pakitang tao na lang yung relasyon nyo sa Diyos. Dahil parang nagmamalaki ang Israel, nasa Israel ako, nasa bansa akong pinili ng Diyos, lipi ako ni Abraham, mamaya dadaan na natin yan. Pero ang binibigyan ng diin ni Jesus, pero huwag niyong kakalimutan, ako ang tunay na puno ng ubas. So hindi lang kayo dapat connected sa templo, hindi lang kayo dapat connected sa Israel, dapat connected kayo mismo sa totoong puno ng ubas. Nakukuha niyo po ba? So binibigyan ng diin ni Jesus yan, kapag hindi, you will become non-productive. So, mahalaga po yun. So, binibigyan ng diin ng Panginoon na we only connected to Israel if we truly connected to Jesus. Kaya mo lang masasabi na connected ka talaga sa Israel kapag connected ka kay Jesus. But take note, hindi ko mo ginagawa mo yung tradisyon ng Israel, connected ka na kay Jesus. Magkaiba po yun. Kaya po inilagay ko dyan, habang pinapag-aralan ko po ang mensaheng iyan, our identification as children of God is not based on how we follow the traditions and belief of Israel, but how we follow or obey the commandments of God. Yung iba ginagaya, naglalagay ho ng tinatawag na I forgot kung ano tawag, kapag nagpe-pray, nakalimutan ko. Ano nga dyan ang tawag doon? Naglalagay sa ulo, ginagaya ang Israel, naglalatag, lumuluhod. I'm not against that. Ano po? And we celebrate kung ano sineselebrate ng Israel. Pero same is true, binabanggit pa rin ni Jesus, baka makalimutan nyo, ako ang tunay na puno ng ubas. So kung ang Israel at ang mga disipulo, tinuturuan ni Jesus na baka lang makalimutan nyo, ako ang vine. Hindi yung paraan ng pamumuhay na meron sa Israel lang. Hindi ka naging born again o naging Kristiyano o mananampalataya dahil gumagaya ka lang sa mananampalataya. Dahil pumapasok ka sa church ng JIL o umaating ka ng gawain. Hindi iyon ang puntos. Ang puntos ay, konektado ka ba sa totoong tunay na puno ng ubas? Andyan pa ba tayo? So binibigyan ng diin ni Jesus yon. So in John chapter 8, 39 to 47, sa MEV translation, they answered him,
Abraham is our father. Ang sabi ng mga tao, Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Kung kayo'y lipi ni Abraham, gagawin nyo ang mga ginagawa ni Abraham. But now you seek to kill me. Gusto nyo akong patayin. A man who has told you the truth which I heard from God. Isang taong alam ang katotohanan, sinasabi lang sa inyo ang katotohanan, pagkatapos gusto nyong patayin. Abraham did not do this. Ang sabi ni Jesus, nakikipagtalo yung mga Hudyo, nakikipagtalo yung mga Pariseo, mga Sadduceo. Sinasabi nila, we are Abraham's seed. Tingnan niyo po kung ano ang bearing ng mensahe pong ito. Verse 41, you are doing the works of your father. Ang sabi ni Jesus. Ang ginagawa nyo ay ang ginagawa ng ama nyo. Then they said to him, we were not born of sexual immorality. Ang sabi nila, hindi kami ipinanganak na ginagawa namin yung sexual immorality o ang ginagawa namin kasalanan. We have one Father, God. Ang sabi nila, iisa lang ang Diyos natin. Iisa lang ang Ama, ang Diyos. But Jesus said to them in verse 42, if God were your Father, you would love me. Kung ang Diyos, ang Ama ninyo mismo, mamahalin niyo ako. For I came from God. Kasi galing ako sa Diyos and proceeded into the world. I did not come of my own authority, but He sent me. Ang sabi ni Jesus. Verse 43, why do you not understand my speaking? Because you cannot bear to hear my word. Hindi nyo ako maintindihan dahil hindi nyo magawang maintindihan ang mga salita ko o hindi nyo mabata salita ko dahil ang dating ng salita ni Jesus sa kanila ay parang tabak na magkabilitalim. You are of your father, the devil. Diniretso ni Jesus ang mga Hudyo. Hindi nila maintindihan. Ang sabi ni Jesus, you are of your father, the devil. And you want to do the desires of your father? He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Alang ginagawa ang ama ninyo kundi pumatay magmula pa lamang sa pasimula, referring to Satan. At hindi siya kailanman tumatayo sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. When he lies, he speaks from his own nature. Kapag nagsinungaling siya, talagang sinasabi lang niya kung saan siya nagmumula. Yun ang kalikasan niya. Ang demonyo sa simula pa lamang ay sinungaling na. For he is a liar and the father of lies. Ang sabi ni Jesus. Verse 45, yet because I tell the truth, you do not believe me. Which of you convict me of sin? If I speak the truth, why do you not believe me? Kung ako nagsasalita ng katotohanan, ba't hindi kayo naniniwala sa akin? He who is of God, hear God's words. Therefore, you do not hear them because you are not of God. You are not of God. Ano ang pinagtatalunan? Ano ang ipinaglalaban ng mga kausap ni Jesus? Ang gusto nilang patunayan, offspring kami ni Abraham. Mananampalataya kami. Totoo Diyos namin pinapaniwalaan. Ang problema, yung paraan ng kanilang buhay ay baliktad sa sinasabi nila. Hudyo na po ito. Ay ang sabi ni Jesus, ang ama ninyo ay ang demonyo, si Satanas mismo. Bakit diniretso ni Jesus ng ganun? Maraming tao sa panahon natin, maging sa panahon ngayon ng Kristyanismo, nagkukunwang Kristiyano at mananampalataya, masakit man tanggapin, pero ang ama ay hindi ang Diyos, kundi ang demonyo. Why? Sa paraan ng kanilang pamumuhay. Kaya, hindi mahalagang ikaw ay tatawaging Kristiyano lang o mananampalataya. Yun yung binibigyan ng diin ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Baka akala nyo kung kayo nasa bansang Israel, okay na kayo. Baka akala nyo kung kayo Hudyo, okay na kayo. Baka akala nyo kung kayo nasa templo, okay na kayo. Ako ang totoong puno ng ubas. Kung hindi kayo connected sa akin, wala kayong magagawa. Napakalinaw napakalinaw. It is not about traditions. It is not about beliefs. It is all about Jesus. Kung ang isang mananampalataya ay hindi connected kay Jesus, baliwala kahit ano gawin mo sa buhay na ito, sa mundong ito. So binibigyan ng diin ni Jesus yun. Galatians 3:29, King James Version. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung ikaw kay Kristo,
of course, automatic ikaw ay lipi ni Abraham. At kapag ikaw lipi ni Abraham, ikaw ay kasamang tagapagmana ng mga pangako. Pero binigyan ng diin muna yung una. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Hindi ka naging lipi ni Abraham dahil ikaw ay Hudyo. Hindi ka naging lipi ni Abraham dahil ginagawa mo traditions nila. Ang sinasabi, ikaw ay lipi lang ni Abraham kung ikaw ay na kay Kristo. Tayo tinawag na spiritual Israelites, hindi dahil naniniwala tayo sa Israel. Hindi dahil ginagawa natin ang ginagawa nilang paraan ng prayer. Hindi dahil tayo nakikiselebrate sa mga celebrations nila. Yung iba na masyado na spiritualized lahat. Masyado na extreme. Ang tinutukoy ng Galatians 3:29, naging lipi lang kayo ni Abraham kung kayo ay na kay Kristo. So, Hudyo ka man o Hentil ka man, kung wala ka kay Kristo, kailanman hindi ka pwede maging lipi ni Abraham. Nakuha niyo po ba yung mensahe po dito na gustong bigyan ng diin mismo ng ating Panginoong Jesus? So, pagtitingnan po natin, sa New Living Translation, ganito po ang binanggit, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay tunay na anak ni Abraham. You are His heirs. And God's promise to Abraham belongs to you. Sabi ng New Living Translation. Naging lipi ka lang ni Abraham dahil kay Kristo. At pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay kasama sa lipi ni Abraham. Ikaw man ay Hentil o Hudyo ka man. At kapag ikaw ay nasa lipi ni Abraham, ikaw ay kasamang tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kung ano na kay Abraham, ganun din ang nasa iyo. Napakahalaga kung maintindihan po natin ito. Sapagat ang mensahe po ngayong buwan ng January, ang pinakatema po natin ay napakaganda. Ang sabi ng John 15 verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. He cuts off every branch. Lahat ng sanga na hindi namumunga, ang sabi rito, He cuts off. Sa Tagalog ay inihiwalay. Pero mamaya tingnan ho natin. While every branch that does bear fruit, He prunes. Pero yung mga sanga na namumunga, pinuputulan. Magkaiba yung pinutol sa pinuputulan. He cuts off, pinutol, prunes, pinuputulan para lalong lumago. And church, the deeper the cleansing, the broader the growing. Naniniwala po tayo kapag kakahong mas malalim ang paglilinis ng Diyos sa buhay natin, kapag kakahong maraming inaayos ang Diyos sa buhay natin, pinuprune tayo, pinuputulan tayo ng Diyos, marami hong ginagawa ang Diyos na pagbabago sa buhay po natin. Marami hong mga inaayos, kinukorek, mga pangit na mga pag-uugali. Every branch, ang sabi po riyan, in me that does not bear fruit, sabi na ibang translation, sa halip na He cuts off, He takes away. Yun ang ginamit ng ibang translation, King James Version. He takes away ang ginamit sa halip na He cuts off. Every branch in me does not bear fruit, He takes away. The branches that are taken away was never properly abiding in the vine. So hindi na siya totohanan nakakabit sa puno kasi taken away. Demonstrated by the fact that they did not bear fruit. Wala na, hindi sila namumunga, kaya sila ay inalis. Cuts off o kaya ay takes away. But gusto kong tingnan natin sandali ang isang pag-aaral. Because there is an alternative understanding of this passage. Medyo malito, hoping na nababasa niyo po. That bears some consideration. Sabi yun ng ilang article. Kay James Montgomery Boyce, among others, believes that the ancient Greek verb o yung airo translated, takes away is more accurately translated sa salitang lifts up. Lifts up. The idea is that the Father lifts up unproductive vines off of the ground as was common in the ancient practice of vineyard care. Yung nag-aalaga ho ng halaman sa ancient times, ang sabi nila, kaya ang ginagamit sa halin na cuts off, kundi lifts up, kasi yung mga sangang pumupunta sa lupa, natatabunan ng ibang sanga, hindi makapamumungang masyado. Kailangan nila ng sunlight, kailangan nila ng air. So ang ginagawa ng nag-aalaga, inaangat siya para makakuha siya ng sunlight.
So ito yung sinasabi nila, na kapag titingnan ng ilang pag-aaral, yung salitang cut off ay hindi ibig sabihin ng as in, pinutol na. Kasi ang kausap ni Jesus, the audience, ay the disciples. So pagka sinabing tinanggal ka, inihiwalay ka, impyerno bagsak mo. Pero ang sabi ng ibang pag-aaral, lifts up ang ibig sabihin, unproductive vines of the ground, as was common in the ancient practices of vineyard care. So those caring for ancient grapevines made sure to lift them up off the ground that they might get more sun and bear fruit better. So iniaangat kasi hindi na siya nakapamumunga. So yung verb translated cut off. Next slide. Okay, ayan. Yung salitang aereo means literally to lift up or to take away. The second terms, clean, na binabanggit, ito ay isang compound of the first means to cleanse or to purify, according kay Tenney sa kanyang pag-aaral. So, pag titingnan po natin yung salitang cut off, ang Diyos pala, kapag nakita niyang tayo ay hindi na talaga nakapamumunga, imagine that, ang Diyos ang gumagawa pa rin ng paraan kung paano ikaw ay makapamumunga. Pero masakit lang. Kasi, kaya masakit dahil hindi ka po pwedeng hindi gamitan ng Diyos ng kamay bilang siya ang tagapag-alaga ng vineyard. Dahil hindi ka na nakapamumunga. Hindi po pwedeng hindi kayo kokorek ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi kayo iaayos ng Diyos kasi unproductive ka na. Sa taong ito na 2025, hindi tayo nangarap na maging unproductive. Ang gusto nating lahat, maging productive tayong lahat at magamit lahat tayo ng ating Panginoon. Every branch that bears fruit, He prunes naman. Pag nakita naman ng Diyos ng isang halaman, lalong namumunga ang isang sanga, pinuputulan pa ng Diyos para lalong dumami din ang bunga. So both, may ginagawa ang Diyos. Yung namumunga at yung hindi namumunga, may ginagawa ang Diyos. He prunes is the same word translated cleanse in other places. The same word could apply to either pruning or cleansing in ancient Greek. The vine dresser cleans up the fruit-bearing vine so it will bear more fruit. So nililinis niya. Kaya yung iba, wag masyadong magmalaki na kapag kakaho tayo, okay, na para ho bang ang dating ay so much blessed tayo, akala natin okay na tayo sa harapan ng Diyos, hindi pa rin po eh. Minsan nga, the more na pinagpapala tayo, lalo naman tayo yumayabang. Minsan nga, the more nakaka-receive tayo ng blessing sa Lord, lalo tayo na iba ugali. Dati nga, mapagbigay ka nung walang-wala ka, nung magkaroon ka, lalo ka naman naging madamot. Pakitanong mo ngayon katabi mo, madamot ka ba? Pumasok ang taon 2025 eh. Nung walang-wala ka, masipag ka magbigay eh. Nung magkaroon ka, lalo ka naging madamot. So, left to itself, sabi ni Morris, a vine will produce a good deal of unproductive growth. For maximum fruitfulness, extensive pruning is essential. Everybody say, for maximum fruitfulness, extensive pruning is essential. Sabi ni Morris, kung gusto daw natin na magkaroon talaga ng mas malakihan na pamumunga, mas gumanda ang buhay natin bilang mananampalataya, extensive pruning is essential. Mahalaga po ang tinatawag na prunings, paglilinis ng Diyos. Kasi gusto pa natin makapamunga ng higit. Andyan pa ho ba tayo? Sino dito ang gusto pang maraming maging bunga sa taong 2025? Taas ho ang kamay. Pakibabaho. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano gusto niyong gawin? Extensive pruning is essential. Kailangan daw mas maraming paglilinis na kailangan gawin ng Diyos para maraming bunga ang makita ng Diyos sa atin. Pero kapatid, pag hindi ka namumunga, may kakaibang approach na gagawin sa iyo ang Diyos. Maaari hindi mo magustuhan, pero yun ay sa ikabubuti mo. Pero pwedeng hindi mo magustuhan. At least nag-concern ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, at least mahal ka ng Lord. Eh ang iba, ayaw naman magpakorek, ayaw magpatuwid. So lalong hindi ka
mag-grow. Kasi ayaw mo magpakorek, ayaw mo magpatuwid. Kailangan, willing ka na magpakorek sa Lord. Willing ka dapat. Kahit yung mga anak sa magulang, pag hindi marunong magpakorek, napapahamak eh. Dahil hindi marunong makinig ng payo. Eh, di ba, sabi ng Proverbs 4, my son, pay attention to my words. Mahalaga yun eh. Kailangan marunong tayong makinig ng counsel ng ating mga magulang. So to stay connected, mahalaga ho pala. Mahalaga palang tayo ay manatiling nakaugnay, nakakabit sa puno dahil hindi tayo makapamumunga kapag tayo ay hiwalay sa Diyos. Sabi ng verse 5, apart from me, you can do nothing. So two things ang nais kong bigyan ng diin to stay connected with God. Number 1, intimate connection to God is demanded. Everybody say, intimate connection to God is demanded. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Minsan pa po. In John 15 verse 4 ng NIV, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, binibigyan ng diin ng verse 4 ng ating Panginoon Jesus na yung branch must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Di ba? Sino nakakatanda sa inyo nung song ng Ikaw ang puno? Yan, yung mga nakakatanda ho yan, nasa 80s nang maging Kristiyano. Ano ho kasunod nun? Hindi ko na ho matandaan eh, narinig ko lang yan. Ikaw ang puno, kami ang mga sanga, mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sige po, tuloy nyo nga. Sa piling mo kami ay sisibulan ng bunga, ngunit walang magagawa kung kawalay, ano ba yung ka o siya? O, hindi ba? Walang magagawa kung kawalay ka, di ba? May magagawa ho ba tayo pag tayo nakawalay sa Diyos? Wala ho tayong magagawa. Kasi hiwalay ka eh. Kaya kahit ano gawin mo sa buhay na ito, magpakasipag ka man ang magpakasipag, lagi natin naririnig sa mga nauna sa atin, para ka lang naguhulog sa buslong butas. Kasi hiwalay ka, kapatid, sa puno. You want promotion? Be connected to God. So, to stay connected with God, mahalaga yung tinatawag na intimate connection. Hindi basta connection lang, but intimate connection to God. Do you remember Jeremiah chapter 2? Listen carefully, NIV translation. Go and cry in the hearing of Jerusalem, saying, thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal, when you went after me in the wilderness. When you went after me in the wilderness, in a land not sown. In a land not sown. Ang sabi ng Diyos, go and cry in the hearing of Jerusalem. Sabihin mo sa kanila, Jeremiah, ito pinapasabi ko, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal. Naalala ko, yung pagiging kabataan mo, yung tinatawag na kabutihan mo nung ikaw ay kabataan, yung kasipagan mo, yung kindness mo, kabutihang loob mo, yung love of your betrothal, espousal sa ibang translation ng King James Version. Parang sinasabi ng Diyos na yung para tayong mag-asawa, kahit saan tayo pumunta, magkasama tayo, kahit sa wilderness, sinusundan mo ko. Sinusundan mo ko, kahit anong sitwasyon. Ang sabi ng Diyos, maging doon sa wilderness, you went after me in a land not sown. In the first place, pag titingnan mo yung wilderness, wala ka namang mapapala. Pero sinasabi ng Diyos na, pero nung una kahit ang tingin mo parang wala kang mapapala, pero sinusundan mo pa rin ako. Sinasamahan mo pa rin ako. Handon yung intimate connection. But what happened? Sabi ng verse 17 to 19 in New King James Version, have you not brought this on yourself? In that you have forsaken the Lord your God, when He led you in the way
And now why take the road to Egypt? Bakit bigla ka nagbago ng daan? Dati, pinapangunahan ka ng Diyos. Pero bakit bigla kang lumihis ng daan? Nag-segue ka. Nag-deviate kang bigla. Ang sabi ng Diyos, chapter 2 pa rin ho tayo, hindi umaalis. Hindi ko na ho kinuha ang buong chapter. Yun lang pinaka-gist ng message po ng chapter 2. And now, why take the road to Egypt? When we talk about the road to Egypt, backsliding spirit na yun, backsliding spirit na po yun. Ibig sabihin, yung dating kusang kahinango, dinala ka doon sa lupang pangako, ba't gusto mo pang balikan ngayon? Bakit babalik ka pa uli sa dating pagkabihag? And now, why take the road to Egypt? To drink the waters of Sihor? Or why take the road to Assyria? To drink the waters of the river? Doon ka ba nakakakita ng mga biyaya at pagpapala kaya mo ko iniiwan ang sabi ng Diyos sa Israel? Kung kangino ka pumupunta, your own wickedness will correct you. And your backslidings will rebuke you. Know therefore and see that it is an evil and bitter thing that you have forsaken the Lord your God. Napakasama. Napakasama. Napakapait na bagay na talikuran mo ang Diyos mo. And the fear of me is not in you. Wala na rin yung pagkatakot, says the Lord, God of hosts. Wala na rin yung pagkatakot. Kaya pagdating ng verse 13, ang sabi ng Diyos, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and whom themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Dalawa kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran ako na pinagmumula ng tinatawag na abuhay, fountain of living waters, at humukay pa ng sariling balon. Balon na wala namang maibibigay sa kanilang tubig. Dahil gumagawa na sila sa sarili nilang kaparaanan, umalis na sila sa akin. Wala na silang relasyon sa akin. My beloved brothers and sisters, intimate connection with God is not easy to retain and to preserve. Hindi ho madali. Along the line, hindi natin napapansin habang tayo tumatagal bilang mananampalatayang Kristiyano, hindi natin napapansin, nagdi-debate na pala tayo minsan sa buhay natin. Akala natin nasa Diyos pa tayo, lumilihis na rin pala tayo ng lakad. Iba na rin pala pinupuntahan natin. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kapag gano'n ang gagawin natin. Tinatalikuran natin ng Diyos na siya namang pinagmulan ng lahat ng bagay at maging ng ating buhay. Tinatalikuran natin ng Diyos which is the fountain of the living waters. Pagkatapos uhukay pa tayo ng sariling balon, ang ibig sabihin, gumagawa ka na sa sarili mong kaparaanan, hindi mo nakasama ang Diyos. Kapag gano'n na ginagawa natin, you are digging your own grave. Kasi humihiwalay ka na, ikaw na gumagawa sa sarili mo, wala na ang Diyos, hindi mo nakasama. Ang tanong ng Diyos sa Israel, paano nangyari yun? Dati magkasama lang tayo. Nung bata ka, para siguro sinasabi ng Diyos sa panahon ng Israel na, buti pa yata nung simula, okay tayo . Pero nung tumatagal na, mukhang hindi na tayo okay. Kumustahin nyo ako, nasa kanan nyo, okay ka pa ba kapatid? Tumatagal na kasi tayong Kristiyano . Yung nasa kaliwa, kumustahin nyo, okay ka pa ba? Tumatagal na kasi tayong Kristiyano . Kasi alam nyo po ba, ang problema kapag tayo tumatagal na, yung over-familiarity. Pati pagsamba, baliwala na sa atin, okay lang kahit ano ang preparation natin. Hindi na the best din . Paghahanda, hindi na rin the best. Nung tayo simula ho tayo mananampalataya, lagi ho natin prayer, Lord, pagtatayo po ako, pag ako'y magpapaawit, ipuin mo na po puso ng mga tao, mapagpala po sila, makasamba po sila, pag ako'y tutugtog, pag ako'y magtuturo, pag ikaw ay aatin, pati nga tights mo, pinaplansya mo, pepera mo, pati damit mo, pinaplansya mo pa. Ngayon, parang baliwala lang. Wala naman sana nakasuot ng pantulog nang pumunta ho dito. Minsan din natin napapansin, iba na yung trato natin sa Diyos. Kaya ang Diyos nagtatanong mismo. Kaya pagdating ng verse 11, tingnan niyo po, balikan natin ang ilang talata. Has a nation changed its gods?
which are not God's, but my people have changed their glory for what does not profit. Ipinagpalit nila eh. Yung wala silang mapapala, ipinagpalit nila. Ipinagpalit nila ako bilang Diyos nila. Nakakita ba kayo ng isang bansang ipinagpalitan Diyos nila? Tayo ho, sana matagpuan tayo ng Lord na hindi natin pinagpapalit ang Diyos ng bansang Pilipinas na tunay at hindi natin pinagpapalit ang Diyos na minsan natin tinanggap bilang Panginoon natin sariling tagapagligtas. Amen? Has a nation changed its gods which are not gods, but my people have changed their glory for what does not profit. Madali ho bang ipagpalit ang Diyos? Hindi ko ho alam kung kaya nyo hong ipagpalit ang Diyos na naging matapat ho sa atin noong taong 2024 at mananatiling tapat sa taong 2025. Hindi ko ho alam kung madaling ipagpalit ang Diyos. Nasa tagal nating mananampalataya, hindi naman ho tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga ho, lagi natin idinideklara yung ating pananalig sa Diyos, di ba? Kaya nga ho, sabi ko nga ay ang awit ko lang ho kangin ng umaga ay habang ginigising ko si Wi-Fi dahil kahapon di ho kami nakarating dito. Ang awit ko lang simple lang ay yung chorus lang ho ng give thanks. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Sa panahon mahina at may sakit ho tayo sa Diyos lang naman ho tayo tatawag. Sa Diyos pa rin tayo kumakapit. Wala naman ho tayong ibang pwedeng kapitan. Paano mo ipagpapalit ang Diyos na sa lahat ng panahon, pwede mong kapitan? Kapag babasahin nyo Jeremiah chapter 2, parang napakasimple pagbabasahin mo lang. Pero pag idilagay nyo na ho yung sarili nyo, na ang Diyos mismo ang nagtatanong, has a nation changed its gods, which are not gods? Pinagpalit mo nga hindi pa nga totoong Diyos yung pinagpalitan mo Yun ang malungkot. Di bali sana yung pinagpalit mo ang Diyos, isang totoo. Pinagpalit mo ang Diyos na totoo sa peking Diyos. But my people have changed their glory for what does not profit. Ang bigat nun, Yung ang Diyos mismo nakasilip na yung aking bayan, ipinagpalit ang kanilang kaluwalhatian at karangalan sa isang bagay na wala silang mapapala. Hindi ba nakalulungkot? Kung ikaw ay isang mananampalataya, pinabayaan mo yung relasyon mo sa Diyos at gusto mo nang balikan ang dating buhay, gusto mo nang mag-backslide, hindi pa nakalulungkot na ang isang Jesus na nag-alay ng buhay sa iyo sa krus ng Kalbaryo, kaya siya namatay, ay para sa iyo. Pagkatapos isang iglap, kaya mong iwanan ng ganong kadali. Hindi ko makita yung logic doon kung paano ka mangangatwiran sa Diyos at sasabihin mo, Lord, pasensya na po kasi kailangan ko lang pong gawin ito. That is a big no, amen. Wala pa rin ang pinakamasarap na buhay kundi manatili sa presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan niya ho natin sandali ang Lord. Hallelujah. Has a nation changed its gods, which are not gods, but my people have changed their glory for what does not profit. Do you remember the lyrics ng You Are God Alone? Pwedeng makita lang natin sandali sa screen yung simula. Meron akong gustong bigyan ng diin lang.
Has a nation changed its gods which are not gods? But my people have changed their glory for what does not profit. Pasuyo ako sa, yan. Tingnan, habang inaawit ho natin, tingnan niyo po yung lyrics ha. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent. You are not a God. You are not a God in need. Anything we can give by your plan. That's just the way. Minsan pa po, you are not a God created. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of Anything we can give by your plan. That's just the way. Tingin ko kay sandali, Pastor, bago natin ituloy, you are not a God in need of anything we can give. In the first place, kahit nga buhay natin ang ibigay, hindi din naman kailangan ng Diyos in the first place. Hindi ho nababawasan ang pagka-Diyos ng Panginoon kahit wala ka at wala ako. Hindi ho kailanman nabawasan. Bagamat totoo pong nature ng Diyos, minahal tayo, tinihalay niya ang kanyang buhay. Pero ang magmalaki sa Diyos, at sasabihin natin aalis tayo sa Kanya, I tell you church, hindi ho kayo kakumpletuhan ng pagka-Diyos ng Panginoon. God is complete even without you and me. And no matter what happened in this world, He remained complete. Ang ganda ho ng lyrics para maintindihan natin na you are not a God in need of anything we can give. Pero sino una nagbigay? Ang Diyos pa rin. Di ba? Kaya magandang makita natin yung context ng Jeremiah chapter 2 eh. Yun na nakalimutan ng Israel. Hindi naman sa yung Diyos na pwede mo ikumpara kahit kang ino eh. Diyos na napakatapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Pagkatapos ipagpapalit mo lang sa isang iglap. At magmamalaki ka pa na, huhukay kami ng panibagong balon. Nakakala mo doon ka makakakita ng pangangailangan mo. Kapatid, kahit nga yumaman ka sa buong mundong ito, kung wala ang Diyos sa buhay mo, hungkag pa rin ang buhay mo. Kahit nga makuha mo ang lahat hungkag pa rin ang buhay mo pag ang Diyos ay wala sa buhay mo. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable.
unstoppable. That's what you are, Lord. You're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. Kaya niyo bang sabihin sa Diyos, in the good times and bad, you will remain faithful? Stay connected? In the good times and bad. Gusto ko pong balikan yung verse 2 na binanggit kanina ng Jeremiah. Ano ho tanong? Ano ho ang mensahe ng Diyos? Go and cry in the hearing of Jerusalem, saying, thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal. I remember you when you went after me in the wilderness, in a land not sown. I remember you. Pag binabalikan ba ng Diyos yung mga dati nating paglilingkod, at titingnan ng Diyos ngayon yung pangkasalukuyang paglilingkod, ano ho ang sasabihin ng Panginoon? Ang sinasabi ng Diyos sa Israel, naalala ko yung kindness of your youth. Nung una kang kumilala sa akin. Nung una kang nagbigay ng buhay sa akin. Yung time na yung love of your betrothal, kung paano mo ako inibig at minahal, kung paano ka nag-alay ng iyong buhay. Inaalala ng Diyos lahat yun. At yun ang gusto ng Diyos na balikan natin yung panahong iyon at hindi yung panahon ngayon. Dahil iyon yung panahon na naramdaman ng Diyos na totoo tayo sa Kanya. You went after me even in the wilderness. Kahit walang pagpapala, kaya tama ho yung song eh. Sana naintindihan natin na in good times and bad times, He remained faithful and He is still God. Hindi ho nagbabago yun eh. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kaya tama ho yung song. Nung binabasa ko mabuti yung Jeremiah chapter 2, nagtatanong ho tayo, Lord, ba't ito mensahe mo sa amin sa taon 2025? Bungad ho ng taon, dapat mas masaya kami. Hindi ko alam, but I know and I believe may gusto ho ang Diyos na iparating sa bawat isa ho sa atin. Oh, Shakarakayo Barabakanda. May isa pa ho ako, but I sense the Spirit of the Lord is in this place. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Tapusin ko lang ho, last, to stay connected, be grounded in the principles of God's Word. Everybody say, be grounded
in the principles of God's words. Sabi ko ng verse 3 ng John chapter 15, you are already clean because of the word I have spoken to you. You are already clean because of the word I have spoken to you. To stay connected with God, mahalaga ho na idig natin minsan pa ho ang ating sarili sa taong 2025 sa salita mismo ng Panginoon. Kung meron ho tayong dapat bigyan ulit ng pansin at kung saan natin ilulubog ng gusto ang ating mga sarili mismong sa salita ng Diyos. Let us go back to the Word of God. Ito ho mapa ng buhay natin. Ito ho guidelines ng buhay po natin. Ito nagbibigay ng strength ng buhay po natin. Sabi ng Psalm 119 verse 10 to 11, NIV translation, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kapag ang salita po ng Diyos ay nasa buhay ng bawat isa sa atin, ang kasalanan may iwasang makapasok at makapanaig sa atin hong mga buhay. Magpapaalala ang salita ng Diyos kung ano mga dapat ho nating gawin. Ang sabi ng Psalms 19:7 to 11, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Everybody say, reviving the soul. You want revival? Gusto ho nating ma-revive tayo? We need the Word of God. We need to dig ourselves to the Word of God. Why? Kasi ito ang pwedeng mag-revive ng soul ng bawat isa sa atin. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. Everybody say, giving joy to the heart. Kapag may Word of God, yung joy bumabalik. Tama si King David, restore unto me the joy of my salvation in Psalm 51. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Sabi ho ng verse 9, the fear of the Lord is pure. Everybody say, pure. Enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. They are more precious than gold. Saan ho itinulad ang salita ng Diyos? Ang Word of God, ang ordinances of God, they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey, the honey from the comb. By them is your servant warned, in keeping them there is great reward. Hindi lang precious than gold, than much pure gold, but in keeping them there is great reward. Pag ang salita ng Diyos, iniingatan ho natin sa ating puso, sa ating buhay, ang salita din po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng rewards na kailangan natin habang tayo naririto sa mundong ito. Napakaraming promises of God na pwede natin panghawakan in everyday life at pwede nating matiyak na ang Diyos ay tutugon kasi pangako po niya yun. Sabi ho ng John 17 verse 17, sanctify them by the truth, your word is truth. Your word is truth. And it is not enough to renounce evil, but to manifest the truth. So napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin sa taong 2025. Read the Bible, meditate the Word of God, balikan po natin ang principles of God's Word. Why? Ano ba ang Word of God sa buhay po natin? Laging naririnig natin sa ating spiritual director, sa ating Bishop Brother Eddie Villanueva, the Word of God is the producer of faith. Ang sabi na Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. The Word of God is the producer of faith. So kapag ang isang tao nakikinig lagi ng salita ng Diyos, ang kanyang pananampalataya ay umuunlad. At kapag umuunlad ang pananampalataya ng isang tao, ang Diyos ay malulugod at maluluwalhati. Ang sabi ng Numbers 14 verse 8, if we please the Lord, He will lead us into our promised land. And how can we please God? Lagi natin narinig sa ating spiritual director, Hebrews 11 verse 6. Those who come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Because it is impossible to please God without faith. Ang taong nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay ang taong naniniwala ng buong buo, 100%, na kayang ibigay ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang pangangailangan. Doon nalulugod ang Diyos sa taong iyon.
Kapag ang taong ay naniniwala sa Diyos na kaya niya ibigay ang lahat ng bagay, ang Diyos tuwang-tuwa. Lugod na lugod. Kasi alam ng Diyos na ang sarap pagpalain ng taong ito, ng anak ko na ito, kasi naniniwalang kaya kong ibigay. The Word of God is the producer of faith. The Word of God is the source of our salvation. Alam mo natin lahat yan. 2 Timothy 3:15. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So ito din ho, ang salita ng Diyos din ang pinagmumulan para tayo tumalino at malaman natin ang katotohanan. Ang salita ng Diyos din ang nagbibigay ng kaalaman ng ating kaligtasan. Ang salita din po ng Diyos is the source of truth. Yung binanggit natin kanina, John 17:17. Sanctify them, Father. Sanctify them from your word, by your word, because your word is truth. The source of freedom, ang sabi ng John 8:31-32, if you continue in my word, you are my disciples indeed, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Ang word of God mismo is the source of our freedom. And the word of God also is the source of our spiritual food. Basic lang itong mga binabanggit ko bilang paalala. The word of God is the source of our spiritual food. Matthew 4:4, Luke 4:4, Deuteronomy 8:3, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya ang isang tao na kumakain lang 3 beses ang araw, nagmimerienda pa, may midnight snacks pa, pero walang word of God, papayat ang kaluluwa ng tao na yan, ang espiritu nun. Sapagkat ang pagkain natin ay ang salita ng Diyos mismo. And the more we read the Word of God, the more we meditate the Word of God, bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan kung paano natin i-apply at gagawin ang principles of God's Word. At kapag in-apply natin ang principles of God's Word, that is the key to success, to a successful life. Ang sabi ng Joshua chapter 1:8, meditate my word day and night, night and day, so that you may carefully follow what is written therein. So, pagkasinunod natin, ano ang kusunod? So that you may have a good success. Magtatagumpay ka. Deuteronomy 28, begin verse 1 after verse 14. Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, if you hearken diligently to the voice of the Lord your God and carefully follow my commands. Ano ang sabi ng Lord? Verse 2, and the blessings will come upon you. Will rest upon you, will follow you and will rest upon you. Then, ang mga sumunod ng verses ay sunod-sunod ng mga pagpapala. Sabi ng verse 5 and verse 8, when you come in, when you go out, He will bless you. Sabi ng verse 11 and 12, God will open the house of His bounty in heaven and He will send rain upon our land. God will bless us. God will set high above all nations of the earth. Ang sabi ng verse 2, ang sabi ng verse 13 and 14, gagawin tayo ng Diyos ulo, hindi buntot. Tayo na ang magpapahiram at hindi na tayo ang mangungutang. Pakisabi mo sa katabi mo, pag sumunod ka sa salita ng Diyos, ikaw na ang magpapahiram, hindi na ikaw ang mangungutang. Andyan pa ho ba kayo? Sino ho dito ang gustong magpahiram? Taas ang kamay. Aba, marami ang gustong mangutang. Sino ang gustong mangutang? Taas ang kamay. Yung iba, bakit ayaw nyo magtaas ng kamay? Ayaw nyo magpahiram? Makikita kayo ng katabi nyo, sinabi ni Pastor, pinataas niya kamay ng mga gustong magpahiram. Nakita ko, mamaya ka, sister. Mas masarap ang nagpapahiram kaysa nagpapautang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mas masarap ang nagpapahiram kaysa nagpapautang. O kaysa umuutang, sorry. Sino ho dito yung maraming utang bago pumasok ang taon 2025? Huwag magtataas ng kamay. Alam niyo ho yung isa naming inupuan no nakaraang sa legal? Ang isang problema niya, umutang siya sa lahat. GCash, Paymaya, kung saan umutang, lahat ng online, inutangan, na mo problema pagpasok ng taon 2025. Kasi hinahabol siya ng mga collecting agency. Kayo ho, huwag kayong mapagpatol sa utang lalo na kung online. Mga kapatid, wala kayong mapapala dyan. Yung mga nangungutang, online na lang, umuutang pa kayo. Sorry ho, kung may tinatamaan, okay lang tamaan ho kayo. Pero, sa huli po, sakit nyo ng ulo yan. Ang dami yung problema ngayon ng PAW dahil lang po dyan. Yung iba ang unang tinatanong, makukulong ho ba kami? Kasi pag hindi makukulong, di magbabayad.
Nakakahiya eh. Sana wala akong JIL na ganun. Wala sa JIL Bulacan nun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Marunong ako magbayad. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi ho po pwedeng ang alam nyo lang mangutang, hindi naman kayo marunong magbayad. Tapos ang tanong lagi, makukulong ho ba ako? Magkaibang kriminal at saka civil, hindi ko na ho kailangan paliwanag. Ang point ko lang simple. Makulong kayo kay hindi, bayad kayo ng utang. Nangutang kayo eh. Ngayon, ang payo ko ho sa inyo, huwag kayong mangutang. Kaya nga ho ako, walang credit card eh. Hindi ho ako gumagamit ng credit card. Kasi alam ko, kilala ko yung sarili ko eh. Hindi ako pwede na may credit card. Yung iba, ang daming credit card, 7 pa nga. Hindi nyo naman kayang kontrolin ang sarili nyo. Utang kayo ng utang. Taon 2025 ho, pakisabi sa kaliwa, magbago ka na kapatid. Pastor naman, unang sermon mo, ba't ganyan? 2025 na ho, mahirap ho itong utangan eh. Kaya marami nasisirang relasyon dahil sa utangan eh. Pati mga magkakaibigan, tuloy, dati magkatabi kayo sa upuan, ngayon magkahiwalay na kayo. Kasi ayaw mong katabi. Kasi minsan sinisiko ka ng katabi mo, narinig mo yan. Narinig mo yan. Mga kapatid, simple lang po ang formula ng Diyos. Apply the principles of God's Word. And God will make you the head and not the tail. He will bless you when you come in and when you go out. He will fill your baskets. Lahat ng kailangan mo, pangailangan, ipoprovide ng Diyos. Don't worry. Ang Diyos marunong gumawa ng kaparaanan paano kanya pagpapalain. Kaya nga ho, nakaka-amaze ang Lord eh. Tayo, isip tayo ng isip, paano tayo mapapagpala. Pero pag ang Diyos na gumalaw at kumilos, hindi mo maubos maisip, paano ginawa ng Diyos yun? Paano ginawa ng Diyos yung pinagpala ako? Paano ginawa ng Diyos na hinipo ng Diyos yung puso ng tao na yun? How come? Ang Diyos nga ang gumagawa eh. Kaya nga pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, kapatid, hindi ka magkukulang. Sigurado po yun. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Amen? Mas malakas ang palakpak sa Diyos sa buhay. Mas malakas ang palakpak sa Diyos sa buhay. Becoming fruitful Christians in the year 2025. Christ's sustenance is the answer. He is the answer. Christ is the answer. Father God, when we talk about our need, Lord, and even sometimes, Lord, our wants, hindi mo kami kailanman pinagkukulang. Kapag ang pinag-uusapan ay ang aming pangangailangan, napakatapat mong Diyos, basta kami konektado sa iyo. Hindi kami, Panginoon, matutuyuan ng bangan, ng tubigan sa bangan. Walang pagpapalang lalagpas sa amin. Kapag kami, Panginoon, nagtitiwala sa itina-apply namin ang prinsipyo lang yung salita. As you have said in Psalm 1 verse 3, but his delight is in the law of the Lord. He meditates it day and night, night and day. And in verse 3, he will be like a tree planted by the rivers of water, whose leaf does not wither, and whatsoever he does shall prosper. Because we follow the principles of God's Word. Kaya naman kami hindi mo pinagkukulang. Father God, I pray this morning, sa taong ito ng 2025, wala isa mang anak o Diyos sa JIL Bulacan ang maghihirap, ang mamamalimos, ang hihingi sa lansangan, sapagkat ang salita mo ang aming ina-apply sa aming buhay. Ang salita mo ang aming pinananampalatayanan. Ang salita mo ang aming tinatayuan. Kaya naman, Panginoon, alam namin kaya mong ibigay ang lahat ng bagay na aming pangangailangan. Sapagkat kapag kami connected, Panginoon, sa iyo, kapag kaming sanga ay nakakonekta sa puno, nakaugpong sa puno, hindi putol, hindi hiwalay,
mananariwa lagi ang aming mga dahon. Sa anumang kapanahunan, sa kahirapan man, makikita ang kaibahan ng iyong mga anak sapagkat kami naglilingkod at sumusunod sa iyo. Father, I pray sa lahat ng mga anak mo narito ngayong umagang ito, O Diyos, ano man ang kanilang pangangailangan nang sila'y magpunta sa lugar po nito, naroon pa lamang sila sa kanilang tahanan, alam mo na pong lahat ng kanilang pangangailangan. Kilala mo na po silang lahat, O Diyos. Ang taon 2025 naway maging kakaibang taon sa buhay ng iyong mga anak. Taon na hindi sikilang pagpapala. Taon na maluwag na dumadaloy ang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Kapag kami nasa iyo, kapag ang mga salita mo nasa aming puso, ipinamumuhay namin at mananatili ka sa aming buhay, kagaya ng pangako mo in verse 7 ng John chapter 15, if we remain in you and you remain in us, O Lord, ano man bagay na hilingin namin sa iyo, ask whatsoever we wish, Lord, gagawin mo lahat iyon sa aming buhay. Sapagat lahat ng iyon ay pinangako mo sa aming buhay. Kung paano naibigay mo ang iyong bugtong na anak, in Romans 8:32, kasama Panginoon ang iyong bugtong na anak, kaya mo na ibigay ang lahat ng bagay. Sapagat mayaman ka sa pagbibigay. Hindi nanunumbat kahit kailanman. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka po nagbabago, O Diyos. At kung paanong itinawid mo kami sa taon 2024, naniniwala po kaming itatawid mo din kami sa taong ito ng 2025. Hindi lang basta itatawid, O Diyos. Itatawid mo kaming tigib ng lahat ng pagpapala ng krus ng Kalbaryo. Oh, we claim it, Lord. We believe it. We receive it, O God. We claim it, O God. We believe it. We receive it, O Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us give the vessel of a praise unto the living God. Oh, Shekarakaya, come on, church. Shall we all stand? Give your vessel of a praise unto the living God. Come on. Come on. Oh, Sakaya Barabakandarakaya. Oh, Sakaya Barabakandarakaya, Barabakandarakaya. Oh, Sarabarabakandara. Sakarakaya, Barabakandarakaya. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, Yes, O Lord. God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God I know. Pinamamangha mo po kami at patuloy mo kami, Panginoong, binibigyan ng panibagong lakas sa taong ito ng 2025. Maraming pong salamat sapagkat alam po namin ang lahat ng bagay na aming ginagawa. Lahat ng sacrifices, even our failures, ay binhi lamang ng kasaysayan sapagkat sa tamang panahon, kami lahat ay aani kapag kami hindi tumigil ng paggawa ng kabutihan, kapag kami hindi tumigil ng paglilingkod sa iyo. Ang pinakamahalaga, ang buhay na ito ay laging nakaugpong, laging connected sa iyo, O Diyos, at hindi hiwalay sa iyo. Nagtitiwala po kami, O Diyos, sa panibagong itong taon ng 2025. Another year of God's faithfulness. Another year of fruitfulness. Another year of unlimited blessings, O God, and unstoppable provisions. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, patuloy na ikaw mag-supply ng lahat ng bagay na pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, sa taong ito ng 2025. Lord, we speak blessings, O God, coming from you. We speak multiplications, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Oh, let all the benefits of the cross of Calvary, O God, continue, Panginoon, to experience, O God, to flow upon your people, O God. Continue, Panginoon, to flow upon to each and every one of us, O God, even to our loved ones, in the name of Jesus. Lord, the blessings of the cross of Calvary, O God, the blessings of God, even Panginoon, the blessings and the miracles of healing, O God, in the name of Jesus, O God. Continue to flow, 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 flow upon your people, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, 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 thank you, Lord. Salamat, 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 salamat po, Diyos. Mas malakas ang palakpak sa Panginoon, minsan pa. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God I know. You are amazing, God. You are amazing, God. Yes, O Lord. There is none like you. You are amazing, God. Your power is so true. You are amazing, God. There is none like you. You are amazing, God. The amazing God I know. Habang inaanyayahan po natin sa oras na ito ang lahat ng ating mga gatekeepers for our Holy Communion, let us continue in the presence of God. Oh, Shakarakaya Barabagkandarakaya. Father, I pray sa lahat ng mga anak mo na narito ngayong umagang ito, kasama ng kanilang pamilya, ng kanilang mahal sa buhay, narito man o wala, dalangin ko po, Diyos, patuloy na ang bukas na langit ay patuloy na maranasan ang buhay ng bawat isa po sa amin sa oras na ito. Let there be an open heaven for your people. An open heaven for your people, O God. Hayaan mong ang anghel mo, O Diyos, pagmula sa langit, ay magmanik-manaog sa buhay ng bawat isa po sa amin. At patuloy na isupply at i-provide ang lahat ng aming pangangailangan sa taong ito ng 2025. Isa lang po ang aming pangako. We will promise the glory that is due to your name. Not unto us, but unto thy name. Give glory. Sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng kalawalatian at hindi po namin aangkinin. Nagtitiwala din po kami, O Diyos, sa katuparan ng Cornerstone at maging sa katuparan ng lot acquisition ng JIL Church Bulacan, Bulacan. We believe, Lord, na sa taong ito ng 2025, you are the God of surprises. Marami kang gagawin. Hindi nakita ng aming mata, narinig ng aming tainga, ang mga bagay na inihanda mo sa buhay ng iyong mga anak na tunay na nagmamahal sa iyo, nananalig sa iyo at nagtitiwala sa iyo. Maraming pong salamat to you. We give you back all glory, honor, power, and majesty. In Jesus' name, amen. And amen, and amen, and amen. Mas malakas ang palakpak sa Diyos na buhay.